Mm. Good morning. Good morning, Hazel. Good morning, Dexter. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Jessica May Kaluya. Good morning, Pastor Marlon. Good morning, Pastor Red. Good morning, Pastor Raul. Good morning, everyone. Nandito tayo ngayon sa Lasam. New Orleans, Lasam. Cagayan. Maraming salamat po sa mga prayers niyo, mga kape. Hanapin ko lang yung kanta ko. Good morning. Good morning, John Leo Abadilla. Good morning, Leo. Ura dito, yung singlo-singlot pelata. Good morning, Charles. Good morning, Mary Ann Gumbal Figura. Good morning to Resty. Good morning, Darwin Taqueño ng Kabugao. Yan, Lapan. Good morning. Sandali lang po ah. Good morning, Sister Jonah. Sister Jonah Perez Sereniado, Brother Engineer Joseph Sereniado ng Marikina City. Good morning. Good morning po, Pastor, sabi niya. Good morning, Ate Marlene Obayro Total. Good morning, Ate Marlene. Good morning, Manong Mario. John Leo. Good morning to all of you. Dito po tayo ngayon sa New Orleans. Yan po. New Orleans, Lasam. Yan po, mga kape. At dito tayo naka-house sa bahay ni Pastor Nick Romeo Eder. At kahapon nga po, nagbisita po tayo sa mga Agay tribe, sa mga Aitas. Ayan po, mga kape, medyo mataas-taas din dito. At ang mangyayari ngayon mga kakape ay magkaroon po ng assembly. I-gather po natin yung mga agay doon sa isang purok at mag-share po tayo ng gospel
at magbili din po tayo ng mga relief goods para sa kanila mamaya. So, ang mangyayari, pagkatapos pa ng service mamaya, mananghalian, then biyahe na po kami pabalik ng Ilocos. Ayan. So, nandito po tayo ngayon sa New Orleans, Lasam. Cagayan. Ayan. So, good morning sa lahat ng mga nandito kasama po natin ngayon. Good morning. Nandito po tayo sa bahay ni Pastor Nick Eder. Ayan po. So, good morning to my family. Good morning to my wife, Marisa Rosa Asuncion. Of course, good morning to our daughters. Good morning to our mother, Nanandungo. And of course, good morning sa aking po mga kapatid, mga ate, mga kuya. Good morning to our punong barangay, Kapitana Mila Domingo Alonso. Of course, to our kapitan, nandiyan na po sa Hawaii, sa Honolulu, si Kapitan Jerry Corpus Alonso with his wife and Jenny May. Ayan, nandiyan na sila sa Hawaii. Ang ating pong kapitan na nag-descend na po dahil po sa another chapter of his life there in Honolulu. Nakita ko yung mga post kahapon. And Kapitan, kung alam ko makikinig ka, Kapitan Jerry, enjoy and face the new chapter of your life with bravery. Yan. At yan ay isang kapitulo naman ng buhay na kung saan magiging parte na naman ng history mo o ng istorya ng buhay mo at ng iyong family. Ayan. So, good morning also to Daklapan, Kabugoy, Ilocos Sur. Good morning sa ating pong mga kapatiran dyan sa Panayugan at dyan sa mismong Daklapan. Good morning sa inyong lahat. Ayan. So, sa lahat ng mga kasama natin ngayon, good morning also kay Derek Alvier Corpus. Hello, Derek Alvier Corpus. Umikan to may camp. Ha? Good morning also to Sister Esmeralda Cacacio, Brother Raymond Cacacio, kay Sister Bernice. Ayan. Good morning kay Ezra Hagay, kay Karen Kekesia. Sister Esmeralda Cacacio, nakauwi ka na ba sa San Jasmira, sister? Ayan. Good morning, Auntie Merly Maningas. Good morning. Good morning to all of you. Kahit saan ako punta, sinisipon pa rin ako. Okay, mga kape, kakanta muna ako. Gising sa umaga, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago nang tanggapin ko si Jesus sa aking Diyos. Nagbago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadama. Bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay. Ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Mahirap pag
kay ganda ng buhay nang nasa Kanya. Purihin ang Diyos, purihin Siya. Lahat ay aking ibibigay, ibibigay pati aking buhay upang purihin Siya. Lahat ay aking ibibigay, ibibigay pati aking buhay upang purihin Siya, upang purihin Siya, upang purihin Siya. Ayan, pumasok si Piskal Attorney William Renon Jr. Good morning. Sana makasama ka rito sa Lasam, Piskal. Sabi rito ni Sister Esmeralda Calcio, dito na sa Cagayan, Pastor. Good morning. Aba, tignan natin, sister, kung kami dyan mamaya. Kasi ang balak namin ng oras ng pag-uwi is after lunch or before lunch. Kasi today, ang mangyayari po ngayon, nakakape, we will gather the Agay tribes and some of our fellow Ilocanos, mga naimbitahan, and makikita kami sa Zone 1 dito sa Sicalao. I think that's sa Sicalao. At ang mangyari, we'll preach the gospel to them, and then we will distribute relief goods para sa kanila. Yesterday, mga kape, we went and visit them and shared the gospel. At salamat sa Diyos at purihin ang Diyos dahil may mga tumanggap. Amen. May mga tumanggap sa Panginoon sa Kristo bilang kanilang Panginoon tagapagligtas. Kaya ang nangyayari, mga kape, tandaan po natin bilang mga anak ng Diyos, kailangan meron tayong puso para sa mga kaluluwa, dahil nga po yun ang rason kung bakit tayo binibigyan ng Diyos ng buhay, to serve Him, to win more souls for Him, to make disciples, and help them also to win their fellow. Yun po yung ating pong goal, mga kapatid, as the Bible says, that we need to teach the nations, teach all nations, and baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Good morning kay Sister Rochi Lim sa Sapon. They're in Daklaban, Kabugay, Locosor, sa Sitio Panay, Ugan. Good morning, mga kapatid. Good morning to the Daklaban boys, to the Daklaban girls, and all of you there. Good morning kay Leilani. Good morning kay Priyam. And good morning, Pastor. Ingat kayo. God bless. Maraming salamat, Sister Ruchi. And see you on Sunday. Ayan. Good morning kay Sister Sanyada sa Masandaras. Good morning, Sister SSR. Good morning also, good day there in Hawaii. Manong Rogelio Alonso Reyes. And of course, Manang Kulia and Marisa. Ayan. Noong makita yun ni Kapitan Dita Ayanyo, Manong Rogelio, pakikumusta, namimiss na namin siya. Ayan. Good morning, Pastor Rafi and your family, and to all kakape. God bless. Excuse. Ito yung problema pag nakalive tayo. Anyway,
Mga kape, maraming salamat, Sister SR. And to all, good morning kay Ma'am Julie Natividad, Viloria Colbert. Good morning, Sir Dan. Good morning kay Mary Ann Esther Leon Ako. Okay, I'll repeat. For your information, brothers and sisters, maraming salamat. And we are here in New Orleans, Lasam, Cagayan. Ayan, we arrived here yesterday dahil we traveled yesterday at 1 o'clock a.m. 1 o'clock. At nakarating kami dito mga 8 o'clock na. Mga kape. Pasensya na kayo at ako'y sinisipon. Hello, Nona Lynn. Rebecca Purisima. Hello, Nona. Kamusta? And kumusta sa mga sisters dyan? Mga kapatid. Okay? So, sandali lang po sinisipon tayo Istorbo. Let's pray, brothers and sisters. Let's pray. Our gracious Heavenly Father, we thank you so much for this morning. Thank you for the life. Thank you for the privilege to serve you. For the opportunity to gather. Maraming salamat po sa internet. Salamat po Panginoon sa pagpapala aming pong natatama sa araw-araw. For the privilege to serve. For everything, O Lord, na ginagawa po sa amin, maraming salamat po. Patuloy po ninyo kaming gamitin. At bigyan mo po kami ng desire to grow, to continue on for your glory. I pray that you will please give wisdom and use us as we meet the Agay tribes, Agay tribe later. Use us effectively, O Lord, to be a blessing to them. That they will come to know you and understand that you alone is our Savior. You alone is our hope. You alone is our eternal God, our everlasting Father, the Prince of Peace, the Lord of Lords, the King of Kings. We thank you so much po. Sa pagkakataon ito, Panginoon, gamitin po ang inyong lingkod. Maraming salamat po sa privilege, Panginoon, na maging blessing. I pray that you will teach your servant also. Please bless every churches, pastors and preachers, missionaries and evangelists that preach and teach of your gospel. And I pray, Lord, that you will use us effectively, even the ministries where we are in. Ganoon po, Panginoon, nilapit ko po sa inyo na please continue to protect us, and we know that you will. At hindi mo po bibigyan ng pahintulot ng Diablo para sirain kami. Salamat po. At nilalapit ko rin po sa inyo ang mga family, mga nakikinig at tunod ngayon. Bless them and bless their children. Protect them, give them wisdom. At dalangin din namin sa Panginoon the safety at good health para sa mga players po ng palarong pambansa. And even, Lord, baging in order po ng lahat. At higit sa lahat, lalo sa mga kapatiran, mga kapatid na nagkakampit, I pray that you will please continue to protect them. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito. Patuloy po kayo na magtrabaho, Panginoon, sa aming buhay. And ilapit ko po sa inyo, Panginoon, ang mga may sakit, mga nanghihina, mga nasa hospital. Lord, I pray that you please continue to strengthen and heal them. Strengthen my mother, Lord. Please, Lord. At gawin din po, Panginoon, lahat po ng mga pinapipray po namin. You know who they are. I pray even their struggles, even so sa mga ginagawa po nila, Panginoon, that you please always teach us. We thank you and we give you all the glory, Lord. Maraming salamat po sa pagkakataon ito.
Please bless also the other family. We thank you so much, Lord. And bless us, use us, effectively, Lord. Maraming salamat. Dahil midalangin sa pangalan ng Jesus. Amen, and amen, and amen. Thank you so much mga kape, and thank you for your prayers. And again, maraming salamat. Ate Marieta Pascual, there in San Marcelino de Gracia, Ilocos Norte. Nandun sa bako, dun sa baba. Doon, labas ka sa baba. Doon sa tangke. Dito. Pakit, dala mo ako ng... Thank you. Love you. Ate Luz Rina Sancho Gonzalez, good morning Anang. Good morning Pastor and Tolo Cape from Ate Marieta Pascual, there in San Marcelino de Gracia, Ilocos Norte. Good morning. Good morning kay Manong Isyo, ka Junjun. Yan, maraming salamat. At Emerita Baptist Corpus, Manong Jane, magandang hapon po dyan sa California. Happy birthday, Tay Apok ni Casey Nathaniel Coloma. Hello. Yes. Kay Nathaniel Coloma, happy birthday sa'yo. Okay, parang mahirap magsalita. Baradong ilong natin, mga kakapit. Sinali lang po, ha. Maraming salamat po sa mga prayers po ninyo. Okay. Konting announcement. Mga kapatid. So, later, after the service, again, I repeat, brothers and sisters, mga kapatid, uwi na kami. At please pray for our safety as we go home. Kasi kagahapon, umulan dito malakas. And on Saturday, mag-host po tayo ng isang event gaya ng mga nakarang mga taon na i-treat po natin yung mga special children doon po sa Ciudad de Iloco, Lawag City. So, meron pong pagkain doon at meron din time sila na mag-swimming. Yan. So, maraming salamat Ma'am Jill Anchon, Aling Ginny. So, that will be on Saturday na, sa May 31st, May 31. Sa May 31 yung ano natin. Good morning, Pastor. Pastor, good morning. So, Sabado na po yung ano natin, yung araw na i-treat yung mga special children. Ayan. So, please pray for me as I preach the gospel. At ang susunod na event dyan, that will be the youth camp. Youth camp po doon sa Pidig. Apo. So that will be June 3 to June 6. So please pray for that. Sa lahat sa mga gusto pong tumulong para sa mga pangailangan po doon sa camp, sabihin niyo lang po financially. At ang grupo po natin sa Daklapan, Kabugoy, Ilocos ay attend po ng camp. So please pray for that. That it will be a time in where ma-challenge po sila, magkaroon po ng puso sa ministry. Ayan. At isa pa, yung project po natin, yung back to school project. Supposed to be this week na. This week na tayo magsimulang bibili ng mga notebooks. So please, sa mga magbibigay ng mga ng tulong para dito sa ating pong back to school project, pamimigay po ng mga notebooks sa mga pupils and students, nakapos po. Malaking blessing po yun para sa kanila. Magsisimula na po kung sino magbibigay. Yan po, pag uwi po namin mamaya, siguro bukas,
bukas po, mamimili na po tayo ng mga notebooks, mga kape. Maraming salamat po. Wala tayong morning coffee, di ba sa mag ngayon? Ayan. So, maybe tomorrow, we will start to buy kung ano po yung available na fund para bibili ng mga notebooks. We will buy notebooks and writing paper with pen and pencil. Yun po yung bibili natin. So, this back to school project, brothers and sisters, ay ginagawa na natin to taon-taon. So, please sa mga gusto mong tutulong, mag-contribute, maging parte po ng gawain ito. Patuloy lang po tayo. And we know na ang Diyos ang magpapala po sa atin. Good morning, Pastor Kapsat. God is in control. Understand it. Yes. You need to understand that. Vincent, Jasmine, Yakino, good morning. Okay, so, yun po ang mga events po. So, today, this morning, we will meet the Agate tribe. We will preach the gospel to them. And also, give them goods. Yan. Canned goods. At meron ding mga noodles, coffee. Yan. And for the snack. So, we'll be giving every family that will attend later. Kape. And then, on Saturday will be the special Children's Day for us. We will treat them. And we are the hosts, brothers and sisters. I will be preaching the gospel. And then, meron din silang event doon, games and swimming. At next week, June 1st, June 3 to June 6, there will be a youth camp in Pidig. Yan. Maraming salamat po. Okay? So, ngayon, ito yung pinag-usapan natin na last Sunday, pero last Sunday, hindi po natuloy yung ating pong live stream kasi naputol po ang internet. Nawala ang internet. So, ito po yung gagawin po natin. So, our topic is about understanding. Brothers and sisters. Saka pala, kung nakita kayong dyan, nakita kayong flower dyan sa screen niyo, baka libreng star po yan. Pwede nyong pwede nyong i-press yan. Subukan nyong i-touch yung yung flower na makikita nyo dyan. Baka manamibigay po ng Facebook ang star para sa mga live streamers. Subukan nyo lang. Sayang din naman. Okay? Understanding. A wise man will hear and will increase learning. And a man of understanding shall attain unto wise counsels. Proverbs chapter 1 verse 5. A wise man will hear and will increase learning. Ang matalinong tao ay nakikinig at patuloy na natututo. Amen? So if you listen, if you are listening, if you listen attentively, you will learn. And a wise and a man of understanding shall attain unto wise counsels. At ang taong may unawa ay makakamit ng matalinong payo. So if a person is learning because he is listening or she is listening, then they can be an effective counsel also. So to speak, brothers and sisters, bilang mga anak ng Diyos, we have to learn, we got to learn His Word, the Bible. And as we read, as we study the Word of God, the Holy Spirit will be the one to give us understanding. And when we understand His Word, the easier we can share
also to others. Make sense, brothers and sisters? So, the key is, we will hear. We should listen. Of course, humility is there. Humility is very important, mga kapatid. Why humility? Because when we have humility or when we humble ourselves, pag tayo nagpapakumbaba, that means we will respect the one who is speaking by being attentive. Amen? And by that, we can understand more. We can hear more and understand more. Though we cannot understand everything, but we know when we are attentive, pag tayo po ay nakikinig, merong maiiwan. A wise man will hear and will increase learning. And a man of understanding shall attain unto wise counsel. Amen? So in Proverbs chapter 2 verse 11, discretion shall preserve thee, understanding shall keep thee. See that? That's how important understanding is. It will keep us. Iingatan tayo ng pangunawa. Dahil pag naunawaan po natin yung isang instruction and we will follow, that means we are safe. Di ba, mga kapatid? Discretion. Ang karunungan ay mag-iingat sa iyo. Ang pangunawa ay mag-iingat sa iyo. So, that's it. Because we listen attentively, because we hear, we are still have time to hear, brothers and sisters. Sinasabi rito, it will keep us. It will preserve us. Kaya napakalaga, mga kapatid, ang pangunawa. Dahil pag naunawaan po natin ang isang bagay, ang isang katuruan o isang payo, yan po ang mag-iingat sa atin. Yan ang mag-guide sa atin, mga kape. Kaya napakahalaga talaga yung kailangan po nating makinig in order for us to know what to do. And when we hear the truth, brothers and sisters, when we hear yung kung ano po yung itinuturo sa atin, napakalaga yung i-acknowledge natin at i-accept. That's why papasok dito yung pagiging kape, di ba? Nakakape. Kailangan po nating alamin, kailangan po nating tanggapin, kailangan po nating i-practice o isabuhay. At nang sa ganon, we have also that courage and confidence to share the truth that we have learned, mga kakape. Good morning to Brother Marcelino Pablo Gutierrez. Good morning, brother, our partner there in Honolulu, Hawaii, our God preacher. Keep on preaching and sharing the gospel, brother. Salamat. In Proverbs chapter 3 verse 13, ano bang oras na? Kasi meron kaming oras na hinahabol, mga kape, meron kaming schedule. Our time now is 6:18, mga kape. Proverbs chapter 3 verse 13. Proverbs chapter 3 verse 13. Happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding. Amen. Masaya, mapaalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan, at ang tao na nakakuha ng unawa. So masaya ang mga nakakaunawa. O, di ba, mga kapatid? Kasi nga, pag naunawaan po natin ng bagay, mas madali po tayong matapos sa ating ginagawa. O kaya, mas madali na marating natin yung ating target o yung pupuntahan. Dahil naunawaan natin. We understand. We are trying to understand, or we are doing our part
to listen attentively or to study every instruction, lesson, whatever na nasa sa atin, then it's easier for us to face kung ano man po yung kinakaharap natin. Because we understand. Amen? Good morning kay Jackson Alonso. Good morning. Good morning kay Pearly. Good morning to all of you. And good morning to our brothers and sisters and mga kapwa barangay officials there in Barangay Cavite. Okay? So, happy is the man that findeth wisdom. Isa sa mga burdens po natin dito sa Lasam, when it comes to the Agay, kailangan nila ng education. They need to be educated in order for them to, at least, they can read and they can write. Because majority of them cannot read and write. Oo. Bakit sinasabi ito mga kapatid? Kasi, sabi ng Biblia, happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding. We know and I believe, brothers and sisters, that when we educate them, especially the gospel that we share to them, na malaman nila na meron nagmamahal sa kanila, that our God in heaven sent His only begotten Son for us, not only sa atin, but also for them, na mga Agay tribe. So when they hear that, brothers and sisters, the truth, then, ang sabi ng Biblia, happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding. So, doon sila ngayon magkakaroon ng mas confident na pananaw o pagtingin sa buhay nila, dahil nakikita nila at naramdaman nila na ang Diyos ang Diyos ay umiibig sa kanila, nagmamahal sa kanila, katulad ng ating pong naranasan na pag-ibig ng Diyos. They need or they ought to know that. And that's why it's very important na tayo po nakakaalam po ng katotohanan. We need to share to them. Amen? Proverbs chapter 4 verse 1. Hear, ye children, the instruction of a father, and attend to know understanding. So understanding is very significant. It's very important, brothers and sisters. Kaya hindi po dapat tumigil yan. Dapat patuloy na tayo ay natututo. Especially sa mga experiences po natin as we serve God. Dahil marami po. We should always expect na may mga hadlang, may mga balakid, and sometimes health-wise, health issues, and sometimes maraming mga excuses. Pero brothers and sisters, bilang isang Kristiyano, as we understand our role, that we are here to be used by God to spread the gospel, then it's easier for us that in everything that we do, even our talents, our time, our treasures, ang mga ito ay magagamit ng Panginoon as we allow Him. Because this is the truth, brothers and sisters. Because we are here and we exist in order for us to be used by God. Kaya kahit saan tayo naroon, nagkakaisa po tayo. At tulad po na sinasabi natin, we can pray, we can go, we can give. Katulad ng inaawit natin minsan, He wants me to pray, to give and to go, that the world may know about Jesus. He's counting on me
He's counting on you, that the whole world may know about Jesus. Tumatawag si Nanang. Ba't kaya tumatawag si Nanang? At iminda pakisabi na nakalive ako, yan si Nanang. Maraming salamat po sa mga pray po sa aking po Nanang. Maraming salamat sa mga kamag-anak po natin, nakasama po natin sa pag-meet ng mga pangangailangan po niya. May God continue to bless you and bless us all. Yan, maraming salamat. Ate Jessie Subagawiran, good morning. And good morning to Manong Rico and Nanang Eli. Good morning, Ma'am Minda Manuel. Thank you so much, Ma'am Minda. May God bless you. Okay, so tandaan po natin mga kapatid, napakalaga po that we should have that understanding, pang-unawa, lalong-lalo na sa salita ng Diyos. Kaya sabi ko nga, when you read the Bible, you don't need to understand everything. Just read the Bible, and the Holy Spirit will be the one to teach us and to impress to us verses that is effective para sa atin sa araw na yon o sa week na yon. Amen? Salamat sa Diyos. And that's why every one of us needs to pray that God will give us understanding and will continue to work in our life. Amen? So, maraming salamat. Purihin ng Panginoon. At ito na po, magtatapos na po tayo. Dakilan namin Diyos, maraming salamat. Please bless you people. Bless us all. We thank you and we give you all the glory. You are our God, you are our Savior. You are our only hope. Dahil kayo lang po ang namatay para sa amin at binayaran mo ang aming pong kasalanan at ang kabayaran nito na kaparusahan sa impyerno. Maraming salamat po Panginoon sa kaligtasan. Salamat po sa langit. Yes, I pray that you will continue, Lord, to work in our midst. Bless also, Lord, those who will celebrate their birthdays and anniversaries today. We thank you so much, Lord. And again, please, Lord, protect us, use us as we meet the Agay tribe later, that you please give us wisdom, give also that compassion, Lord. And please use mga magsasalita po at sa mga magsishare po. Salamat po muli. And Lord, please protect us continually as we go home later. Salamat po Panginoon and all the events. Katulad po Panginoon ng sa May 31. Lord, please provide the needs. Also, na maging maayos po lahat. That please use me also to present the gospel to them. Maraming salamat po. As a youth camp, please Lord, use that camp to challenge the young people and even us, O Lord. Pagpalain mo po ang bawat sa amin. Salamat sa lahat. Ito ang dalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen, and amen, and amen. Thank you mga kapatid. Nanang, nandyan na. Tawag si Nanang. Siguro alam niya, hindi pa ako naka-live. Ayan. So maraming salamat po sa mga nag-prepare sa aking Nanang. Siya po nakauwi na po last Saturday. Ayan mga kape. So nandito tayo ngayon sa New Orleans, Lasam, Cagayan. Dito po tayo naka-house sa bahay po ni Pastor Romeo Eder. Maraming salamat Ate Emerita. And again sa mga sa mga magbibigay po ng kanilang pong contribution para sa ating back to school project. Nagsimula tayong tatanggap ngayon ng para makabili na rin po tayo bukas. Kape. Yan si Kapitan Romelo. Kapitan, good morning. Good morning, Ma'am Linlin. Yan, andun si Ma'am Linlin. Pastor Marlon, good morning. Pwede ka umay. Hindi ka umalata. Ini Pastor Marlon. Ayan po mga kape. So we'll be going, kakain muna kami ng breakfast. Magbe-breakfast muna kami. And then we'll go to Sicalao to meet the tribes. To meet the Agay tribe. Meron lang mga nagtatanim ng palay.
ang lawak ng kanilang ano dito, palayan. Kape. So, maraming salamat mga kape. Salamat and may God bless you and bless us all. Ito ay yung kapatid si Brother Rafi Kakotpay. Lagi nagsabi sa inyo sa lahat ng sitwasyon sa ating buhay, mapa negatibo o positibo, mulan man o bumagyo, huwag po natin kakalimutan manalangin sa Diyos, magpasalamat sa Diyos at unahin ang Diyos. God first. Amen. Stay safe. Stay humble. Share your blessings. Pray for our enemies. Pray for our family, our community, our country, and let's pray for the world. May God bless us all. Mabuhay. Aloha, mahalo, and I love you all. Bye. See you later. See you tomorrow by God's grace. Ingat. Salamat po. Bye.